Ang hinahanap ng Diyos ay pusong marunong kumilala ng kanyang kasalanan. God looks at the heart of man. Ang Diyos ay tumitingin hindi sa labas na anyo ng tao, kundi sa puso ng tao. And to understand the heart of man, God is looking at all the time. We have this password for today, a repentant heart. Pusong marunong magsisi sa kanyang makasalanan. Tatandaan nyo, lahat ng tao ay nagkakasala araw-araw. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong marunong kumilala ng kanyang kasalanan. Sapagkat hindi lamang ang kapwa natin ang nasasaktan natin pag tayo ay nagkakasala o nagkukulang sa kanila, kundi ang Panginoon Diyos ang nasasaktin din natin sa kanyang damdamin. Luke chapter 15 verses 7. How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still long way off, the father saw him with compassion. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Natatandaan yung tinatawag na alibughang anak. Tayong lahat ay naging alibugha sa paningin ng Diyos. No one is exempted from praising Him. Ano man ang katawad at magbalik loob sa Kanya. Lahat nagbabalik loob sa Diyos tulad natin na narito ngayon, bagamat abala ang karamihan, ay tinatanggap bilang anak ng Panginoon Diyos. Amen ba? Kaya hindi tayo magkaisa. Wala tayong direksyon. Sapagkat pag hindi nanalo ang ating kandidato, galit tayo sa namumuno. Ready to forgive and to forget. Iyan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Laging handa tayong magpapatawad at makalimot sa mga karaan, mga kasalanan na ginawa sa atin ng ating kapwa. According to Matthew 6:14-15, unless we forgive, God will not forgive us. Maliban na tayo ay matutong magpatawad at pakalimot sa nakaraan, mga kasalanan ng taong nakagawa sa atin, nakasakit sa atin, it is impossible sometimes to forgive and forget. Iyan ang kasalanan ng ating bayan ngayon. Kaya hindi tayo magkaisa, wala tayong direksyon. Sapagkat pag hindi nanalo ang ating kandidato, galit tayo sa namumuno. Kailangan matuto tayong igalang ang sino mang nananalo. Kahit hindi natin gusto. Amen ba? Para tayo pagpalain ng Diyos. Ready to forgive and ready to forget the sins other people have committed to us. Bakit? Sapagkat sa tao, imposible magpatawad. Lalo na kung masakit ang ginawa sa atin. Subalit sa Diyos, ang puso ng Diyos, marunong makalimot, marunong magpatawad. Amen ba? Sinong hindi pa nakapagpatawad? Taas ang kamay. Yun hindi nakakalimot sa nakaraan. Nakatitiyak kayo tayong answer prayer ngayon. Relax ka lang. Sa taong may pananalig sa Diyos,
Ang kapangyarihan natin ay panalangin ang nagagaling sa ating puso. Ang taong nagsisisi sa lahat ng kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon, automatic pinagagaling ng Panginoon. Ano man ang karamdaman. So relax. Kaya huwag kayo matakot sa anumang karamdaman. Anumang edad ninyo, bata, matanda, babae, lalaki, may kasalanan o walang kasalanan, pag hindi nyo papanahon ng kamatayan, hindi kayo mamatay. So relax. Saan natin makikita yan? Matthew chapter 6, verses 25 to 30 says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store in barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" So relax. Wala kayong isasaing ngayon. Relax. Pray because our God is a God of more than enough. Higit sa sapat ang ating Diyos. Maniwala kayo, lahat ng pangako ng Diyos ay maasahan. Ang pangako ng tao, lalo na ang politiko, ay hindi maasahan. Kaya hindi ko pumapasok sa politika. Prayer is my power. 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 If you remain in me, in my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So relax. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa pananalangin. Iyan ang ating kapangyarihan. Bibigyan tayo ng insight ng Panginoon kung anong gawin natin pag tayo ay may kailangan, may sakit, may karamdaman. Anong kailangan mo? Relax. Huwag kang matatakot. Ang kamatayan ay hindi kinatatakutan sapagkat lahat na may panalig kay Kristo Jesus ay hindi na mamatay. Bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, manatili tayo sa Kanya at panatilihin natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Sa sandaling kailangan natin siya, ito ang isisigaw natin. 3 ulit. Prayer is my power. 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 God bless you. Thank you. Parang kailan lang ating pinagtibang Paskong nagdaan ating nasaksihan Pagmamahalan at pagbibigayan Himala ng Pasko Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi. Maghawak-hawak tayo ng kamay. Pasko, darating na Himala ng Pasko Itaas ang kamay. Hawak-hawak ang kamay. Darating na Himala ng Pasko Anong dating? Darating na Paskong kaisaya Parol Christmas tree Go! May agila ka pa. Pamilya ni El Shaddai ating ipaganda Himala ng Pasko'y darating na Amen! Pasko, 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 Pasko Darating na Himala ng Pasko Pasko, 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 Pasko Darating na Himala ng Pasko Pasko, 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 Pasko Darating na
Himala ng Pasko.